4 na taon. 4 na taon akong nagpakapagod sa Singapore. Tiniis ko ang lamig, ang pagod at ang pangungulila sa pamilya. Lahat para sa pangarap namin ni Miguel. Bawat sentimong kinita ko mula sa aking dugo at pawis, ipinadala ko sa Cebu para sa itinatayo naming kumpanya at sa bahay na magiging pugad ng aming pagmamahalan. Akala ko pagbaba ko ng eroplano, mainit na yakap ang sasalubong sa akin. Akala ko ang susunod na puting gown na makikita ko ay para sa kasal naming dalawa. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang masakit na katotohanan. Sa harap ng altar, suot ang suit na marahil ay galing din sa perang pinaghirapan ko, nakita ko si Miguel. Masaya siyang nakangiti, pero hindi sa akin, kundi kay Sabrina. Ang babaeng tinulungan ko, ang babaeng ipinagkatiwala ko sa kumpanya siya, na pala ang umagaw sa lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Hindi lang pag-ibig ang ninakaw nila. Ginamit nila ang aking pangalan para ibaon ako sa utang habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Inakala nilang talo na ako. Inakala nilang uwi akong luhaan at talunan. Pero nagkakamali sila. Dahil ang perang akala nilang sa kanila ay may tunay na may-ari. At ang babaeng akala nilang mahina ay babawiin ang lahat, pati na ang danggan na tinapak-tapakan nila. Makinig kayo sa kwento ko. Ako si Lara, at ito ang aking matamis na paghihigante. Miguel, anong ibig sabihin nito? Bakit pangalan niyo ni Sabrina ang nasa tarpaulin na ito? Ibinigay ko ang 4 na taon ng buhay ko sa Singapore para sa atin. Pero bakit parang pinalitan mo na ako? Ang boses ni Lara ay nanginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pangangatog ng kanyang buong pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng engrandeng lobby ng isang luxury hotel sa Cebu, hila-hila ang kanyang maleta na puno ng mga pasalubong at pangarap. Sa harap niya, nakatayo ang lalaking pinag-alayan niya ng 4 na taon ng kanyang buhay, si Miguel Alvarado. Ngunit hindi siya sinalubong nito ng yakap. Sa halip isang malamig at matalim na tingin ang ibinigay nito sa kanya. Suot ang mamahaling puting taksido, na alam ni Lara kung magkano ang halaga dahil siya ang nagpadala ng pambili nito. Sa tabi ni Miguel ay si Sabrina Velasco, ang babaeng tinulungan ni Lara na makapasok bilang accountant sa kumpanyang itinayo nila. Suot ni Sabrina ang isang kumikinang na bridal gown habang nakakapit sa braso ni Miguel na tila ba siya ang reyna ng gabing iyon. Lara, hindi ito ang tamang oras para sa eksyenang ito, malamig na sagot ni Miguel. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sana ay nagpadala ka ng mensahe na uuwi ka na. Pero mayong nandito ka na, harapin mo ang katotohanan. Tapos na tayo. Parang gumuho ang mundo ni Lara sa isang iglap. 4 na taon. 4 na taon siyang nagpakapagod bilang financial controller sa Singapore. Tiniis niya ang pagkain ng instant noodles gabi-gabi para lang makatipid at maipadala ang halos lahat ng sahod niya kay Miguel. 4 na taon siyang hindi nakauwi sa tuwing Pasko at Bagong Taon para lang mapabilis ang paglago ng kanilang transport business na Alvarado Cold Chain Solutions. Iniisip niya na ang bawat patak ng pawis niya ay para sa kanilang magiging anak, para sa bahay na pinangarap nilang itayo sa paanan ng bundok. Tapos napabulong na tanong ni Lara, habang tumutulo ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Miguel, ipinadala ko sa iyo ang huling 3 milyong piso noong nakaraang buwan para sa pambili ng lupa, para sa ating magiging bahay. Yun ba ang perang ginamit nyo para sa engrandeng kasal na ito? Ginamit mo ang pinaghirapan ko para ikasal sa ibang babae? Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga bisita na karamihan ay mga tanyag na negosyante at kamag-anak ni Miguel ay nagsimulang mag-usisa. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na sampal sa muka ni Lara. Ngunit mas masakit ang pagtatraidor. Tumawa ng mahina si Sabrina, isang tawang puno ng pang-uuyam. Lara, huwag ka namang masyadong madrama. Kung iniisip mo na pera mo ang lahat ng ito, nagkakamali ka. Si Miguel ang nagtrabaho dito sa Cebu habang ikaw ay nagpapakasasa sa Singapore. At sa 4 na taon na wala ka, ako ang naging karamay niya. Ako ang kasama niya sa bawat gabi na kailangan niya ng suporta habang ikaw ay busy sa pakikipag-usap sa mga numero doon sa ibang bansa. Tinulungan kita, Sabrina. Wika ni Lara sa gitna ng paghikbi. Ikinuha kita ng trabaho dahil akala ko kaibigan kita. Akala ko mapagkakatiwalaan kita sa kumpanya. At nagpapasalamat ako, Lara. Sagot ni Sabrina habang inaayos ang kanyang belo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makikita ang lalaking tunay na magmamahal sa akin.
Hindi katulad mo na mas mahal ang career kaysa sa boyfriend. Lalong humigpit ang hawak ni Lara sa handle ng kanyang maleta. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang dalawa, pero ang dangal niya ang pumipigil sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki na may hawak na folder ang lumapit sa kanila. Siya si Rafael, ang abogado na kilala ni Lara na nag-aasikaso ng mga legal na dokumento ng kumpanya ni Miguel. Miguel, kailangan na nating ituloy ang seremonya. Hinihintay na kayo sa loob, wika ni Rafael. Bagaman ang kanyang paningin ay nanatili kay Lara na tila ba may kinikilates. Hinarap ni Miguel si Lara sa huling pagkakataon bago sila pumasok sa ballroom. Lara, makinig ka ng mabuti. Huwag mong isipin na may utang ako sa iyo. Sa katunayan, ikaw ang may malaking pananagutan sa kumpanya. Bago ka umalis, pinirmahan mo ang mga dokumento na nagpapunay na ikaw ang garantor ng lahat ng utang ng Alvarado Logistics. Sa ngayon, ang kumpanya ay may utang na higit 20 milyong piso sa bangko. At dahil ikaw ang pumirma bilang garantor, ikaw ang hahabulin ng mga kreditor. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Ano? Anong sinasabi mo? Wala akong pinipirma hanggang ganung kalaking halaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Siguro ay nakalimutan mo na dahil sa sobrang busy mo sa Singapore. Pero ang mga pirma mo ay nandoon, Lara. Digital signatures, remember? Ang mga dokumentong ipinadala ko sa iyo noong nakaraang taon na sabi ko ay para sa expansion, yon ang mga loan papers. Kung gagawa ka ng gulo sa kasal na ito, hindi ako magdadalawang isip na tawagan ng bangko para simula ng foreclosure sa mga ari-arian mo. Pati na ang bahay ng mga magulang mo sa probinsya. Nanginig ang buong katawan ni Lara. Hindi niya akalain na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at kinabukasan ay gagamitin ang kanyang sariling talino laban sa kanya. Ang expansion na sinasabi ni Miguel noon, ang mga dokumentong mabilis niyang pinirmahan dahil sa tiwala lahat pala, iyon ay bahagi ng isang malaking bitag. Wala kang utang na loob. Miguel halos pabulong na wika ni Lara. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng put. Lahat ng meron ka ngayon. Ang kumpanyang yan ang suot mo. Ang pagkaing ihahain niyo sa mga bisita, galing yan sa dugo at pawis ko. Wala akong pakialam, Lara, pagmamatigas ni Miguel. Ang mahalaga legal ang lahat ng hawak kong papel. Ngayon, umalis ka na, bago ko patawagin ng security. Huwag mong pilitin na ipakaladkad kita, palabas ng hotel na ito sa harap ng lahat ng tao. Tinalikuran siya ni Miguel at Sabrina. Ang tunog ng kanilang mga tawa habang papasok sa ballroom ay parang mga kutsilyong sumasaksak sa puso ni Lara. Naiwan siyang nakatayo sa lobby, pinantitinginan ng mga taong hindi man lang alam ang tunay na kwento. Lumapit sa kanya si Rafael, ang abogado. Miss Mendoza, ito ang card ko. Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga dokumentong binanggit ni Miguel, tawagan mo ako. Hindi sumagot si Lara. Kinuha niya ang card nang hindi tinitingnan ng lalaki. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng traidor na pagmamahal at ang banta ng 20 milyong pisong utang na hindi naman siya ang nakinabang. Lumabas si Lara ng hotel, hila-hila ang kanyang maleta sa ilalim ng madilim na langit ng Cebu. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila ba nakikiramay sa kanyang pait. Huminto siya sa tapat ng kalsada, hinarap ang hotel kung saan nagaganap ang kasalan ng kanyang kataksilan at pinahid ang kanyang mga luha. Hindi ito ang katapusan. Kung akala ni Miguel na ganoon lang kadaling itapon ang 4 na taon ng kanyang buhay, nagkakamali siya. Alam ni Lara ang bawat galaw ng pera sa kumpanyang iyon. Alam niya ang bawat butas dahil siya ang nag-ayos ng pundasyon nito. Miguel, Sabrina, ibinigay ko sa inyo ang lahat para itayo ang buhay niyo pabulong niyang sumpa sa gitna ng ulan. Ngunit sisiguraduhin ko na ako rin ang gigiba sa lahat ng tinamasa niyo. Sa sandaling iyon, ang mahinang si Lara na nangarap ng pamilya ay namatay na kasabay ng ulan. At sa kanyang pagbangon, isang mas matalino at mas mapanganib na babae ang isinilang. Basang-basa si Lara nang makarating siya sa isang maliit at murang pension house sa gilid ng syudad. Hindi siya makauwi sa kanilang bahay sa probinsya dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa kanyang mga magulang ang nangyari. Ang balak niya ay isang masayang sorpresa, ngunit ang dala niya ngayon ay isang malaking kahihiyan na tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa maliit na kwarto, ang tanging tunog na naririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa kanyang basang damit patungo sa sahig. Naupo siya sa gilid ng kama,
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang kaisa-isang kagamitang nag-uugnay sa kanyang buhay sa Singapore, ang buhay na tila isang panaginip na lang ngayon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang kanyang email. Hinanap niya ang mga dokumentong ipinadala ni Miguel noong nakaraang taon. Doon sa gitna ng daan-daang mensahe ng pagmamahal at pangako nakatago ang mga dokumento ng expansion. Lara love, kailangan lang natin ang pirma mo rito para sa karagdagang units ng truck. Ikaw ang financial controller natin, kaya mas mabilis ma-approve ang loan kung ikaw ang garantor. Para sa atin din ito, para pag-uwi mo, hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Naalala ni Lara ang tinig ni Miguel sa telepono noon. Binasa niya ang bawat pahina ng may masusing pansin, isang kasanayang nakuha niya sa Singapore, ngunit nakalimutan niyang gamitin ng dahil sa pag-ibig. Nanlumo siya. Hindi lang pala simpleng loan para sa truck ang pinirmahan niya. Nakasaad sa dokumento na personal siyang nananagot sa kabuwang utang ng Alvarado Cold Chain Solutions na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang mas masakit, nakasaad din doon na ang kanyang mga personal na ari-arian. Kabilang ang lupang binili niya para sa kanyang mga magulang ay nagsisilbing kolateral. Hayop ka, Miguel. Pabulong niyang wika habang ang mga luha ay muling pumatak sa keyboard ng kanyang laptop. Pinlano mo ito. Pinlano mo ang lahat. Napagtanto ni Lara na habang siya ay nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw sa Singapore, habang tinitiis niya ang pangungutya ng kanyang mga boss at ang pagod ng katawan, abala naman si Miguel sa paggawa ng bitag para sa kanya. Ang bawat sentimong ipinadala niya ay hindi napunta sa kumpanya, kundi sa bulsa ni Miguel at marahil ay sa luho ni Sabrina. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa kanyang online banking app. Kinabahan si Lara. Sinubukan niyang i-access ang kanyang savings account, ang account kung saan nakatago ang kanyang emergency fund na natira mula sa 4 na taong pagtatrabaho. Access denied. Account frozen. Halos hindi makahinga si Lara. Sinubukan niyang tawagan ang hotline ng bangko. Pagkalipas ng ilang minutong paghihintay, isang boses ng customer service representative ang sumagot. Good evening, Ma'am Mendoza. I-verify ko lang kung ang inyong account ay kasalukuyang nasa ilalim ng hold order mula sa aming legal department dahil sa isang notice of default na inihain ng Alvarado Cold Chain Solutions. Bilang garantor, ang inyong mga account ay pansamantalang naka-freeze habang isinasagawa ang investigasyon sa hindi nababayarang utang ng kumpanya. Pero hindi ko pa naman natatanggap ang anumang notice. Sigaw ni Lara, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ipinadala po ang notice sa inyong registered address sa Cebu 2 buwan na ang nakakaraan, ma'am. At dahil walang tugon mula sa inyo, itinuring itong pag-amin sa pananagutan. Ibaba ni Lara ang telepono. Ang address na tinutukoy ng bangko ay ang opisina ni Miguel. Doon ipinadala ang lahat ng sulat. Alam ni Miguel na hindi niya matatanggap ang mga ito dahil nasa Singapore siya. Itinago ni Miguel ang katotohanan hanggang sa huling sandali para masiguradong wala na siyang takas. Sa labas ang ulan ay naging isang malakas na bagyo. Ngunit sa loob ng kwarto, mas matindi ang bagyong nararamdaman ni Lara. Wala siyang pera, wala siyang matuluyan, at may dala siyang utang na hindi naman siya ang gumastos. Kinuha niya ang calling card na ibinigay ng abogadong si Rafael. Tiningnan niya ito ng matagal. Si Rafael ay abogado ni Miguel. Bakit ito magbibigay ng card sa kanya? Isa rin ba itong bahagi ng laro? Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng kanyang kwarto. Sino yan? Tanong ni Lara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pulis! Buksan ang pinto! May warrant kami para sa pag-aresto kay Lara Mendoza para sa kasong estafa at falsification of documents. Nanlamig ang buong katawan ni Lara. Estafa? Falsification? Siya na nga ang ninakawan siya pa. Ang kakasuhan mayon ay naintindihan na niya ang sinabi ni Miguel sa hotel. Hindi lang siya gustong hiwalayan ni Miguel. Gusto siyang ipakulong nito para tuluyan ng makuha ang lahat ng walang abala. Lumingon si Lara sa bintana ng maliit na pension house. Kailangan niyong magpasya. Kung susuko siya ngayon, tapos na ang laban. Ngunit kung tatakas siya saan siya pupunta, sa gitna ng banyagang syudad na dati ay tinuring niyang tahanan. Ang tunog ng pagkasira ng kandado ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Tumalon ang puso ni Lara sa lalamunan nang marinig ang paghampas sa pinto. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi ngayon.
kapag nakulong siya tuluyan ng mababawan ng katotohanan kasama niya sa selda. Mabilis siyang kumilos. Habang pilit na winawasak ng mga pulis ang kandado, kinuha ni Lara ang kanyang laptop at isinilid ito sa backpack, kasama ang kanyang passport at ang card ni Rafael. Wala siyang ibang gamit na kinuha. Sa ilalim ng bintana ng maliit na banyo, may isang makitid na fire escape. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod at madulas ang bakal dahil sa ulan, lumabas si Lara. Eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto nang makatapak siya sa unang baitang ng hagdan. Nandito ang gamit niya, habulin niyo. Sigaw ng isang boses lalaki. Bumaba si Lara ng mabilis hanggat kaya niya. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay nalulunod sa ingay ng malakas na ulan. Pagdating sa ibaba, mabilis siyang sumisid sa isang madilim na eskinita. Pilit na iniiwasan ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis na nakaparada sa tapat ng pension house. Hingal na hingal si Lara nang makarating siya sa isang pampublikong terminal ng jeep. Sumakay siya sa unang jeep na aalis nang hindi tinitingnan kung saan ito papunta. Naupo siya sa pinakasulok na kayuko at pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Ang kanyang damit ay basang-basa at ang lamig ng gabi ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Sa loob ng umaandar na jeep, kinuha ni Lara ang kanyang cellphone. Naka-off ang data nito para hindi siya matrace, pero binuksan niya ang kanyang offline gallery at ang ilang nakasync na files na na-download niya kanina bago pa ma-freeze ang kanyang access. Doon niya nakita ang isang folder na hindi niya napansin noon, isang shared expense folder sa kumpanya na nakalimutang i-private ni Miguel. Marahil ay dahil sa sobrang kampante nito na hindi na siya babalik. Binuksan ni Lara ang huling digital receipt mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Nanlabo ang kanyang paningin sa nakita. Isang pares ng wedding rings. Ang halaga ₱250,000. Ang petsa ng pagbili. Noong nakaraang buwan, ang mismong araw na nagpadala si Lara ng pera para sana sa down payment ng kanilang pinapangarap na bahay. At ang mas masakit sa lahat, may kalakip itong litrato ng job order. Ang disenyo ng singsing ay ang mismong disenyo na ipinadala ni Lara kay Miguel mula sa isang magazine sa Singapore. Ang disenyong sinabi niyang pangarap niyang isuot bilang araw. Ngunit ang nakaukit na pangalan sa loob ng singsing ay hindi Lara at Miguel. Ito ay Miguel at Sabrina habang buhay. Napahawak si Lara sa kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na hagulhol. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng 4 na taon, ang perang bunga ng pag-overtime niya kahit may lagnat siya sa Singapore. Ang perang tinipid niya sa pamamagitan ng hindi pagbili ng mga bagong damit o masarap na pagkain, ay ginamit lang ni Miguel para bumili ng singsing para sa ibang babae. Hindi lang yon. Nakita rin niya ang mga transaction records para sa catering services at hotel reception. Ang kabuuan ng engrandeng kasal na nakita niya kanina ay nakakahalaga ng halos 3 milyong piso. Lahat ng yon ay kinuha mula sa fund na tinatawag nilang Family Investment Account. Family investment. Bulong ni Lara sa gitna ng pait. Ako ang pamilya Miguel, pero ako ang naging puhunan mo para sa bago mong buhay. Habang tinitingnan ang mga dokumento, may napansin pa si Lara. Ang 20 milyong pisong utang na sinasabi ni Miguel ay hindi napunta sa kumpanya. Sa mga audit trail na hawak niya ang pera, ay inilipat sa ilang shell companies na ang pangalan ay pamilyar sa kanya. Velasco Holdings. Apelyido ni Sabrina. Hindi lang pala si Miguel ang nagnanakaw sa kanya. Si Sabrina ay aktibong nililimas ang kumpanya habang nagpapanggap na tapat na accountant. At ang mas malala, ang lahat ng perang ninanakaw nila ay pinalalabas na operational losses na pinirmahan ni Lara bilang guarantor. Sa madaling salita, pinayayaman ni Miguel si Sabrina gamit ang pera ni Lara, habang ang utang ay iniwan sa balikat ni Lara. Biglang huminto ang jeep. Bumaba si Lara sa isang lugar na pamilyar sa kanya, isang lumang bodega sa gilid ng pantalan. Ito ang unang opisina ng Alvarado Logistics noong nagsisimula pa lang sila. Alam niyang wala ng tao rito dahil lumipat na sila sa isang modernong gusali sa syudad. Dito siya pansamantalang magtatago. Dito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang mga pangarap na ngayon ay naging abo na. Kinuha niya ang card ni Rafael. May nakasulat na maikling mensahe sa likod nito na hindi niya napansin kanina. Hindi lahat ng nakikita mo ay kalaban. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang mga nawawalang truck
pumunta ka sa address na ito. Nagsimulang mag-isip si Lara. Si Rafael ay abogado ni Miguel, pero bakit ito nagbibigay ng impormasyon laban sa sarili nitong kliyente? Anong laro ito, Rafael? Tanong ni Lara sa sarili. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang papipilian. Siya ay isang pugante sa sarili niyang bayan, walang pera at hinahabol ng batas para sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang tanging armas niya ay ang kanyang talino sa numero at ang galit na naglalaboy sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Lara at itinago ang card. Kung akala ni Miguel na sapat na ang ikulong siya sa utang at sa kahihiyan nagkakamali ito, ibinili mo ng singsing ang babaeng yan gamit ang dugo ko, Miguel. Wika ni Lara habang nakatingin sa madilim na dagat. Sisiguraduhin kong ang singsing na yan ang magsisilbing posas na hihila sa inyong dalawa sa kabilang buhay. Nanginginig ang buong katawan ni Lara habang nakaupo sa isang lumang silya sa sulok ng madilim at maalikabok na bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundi na bumbilya sa labas na sumasalamin sa bintanang puno ng sapot. Ang amoy ng kalawang at dagat ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas masakit ang alaala ng lugar na ito. Dito sila nagsimula ni Miguel. Dito nila pinangarap na magkaroon ng sariling fleet na mga truck. Noong panahong yun, wala silang pera, pero meron silang tiwala. Ngayon, mayaman na si Miguel, pero ang tiwala ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay kay Lara. Kinuha ni Lara ang kanyang cellphone at tiningnan ng wallpaper isang litrato nila ng kanyang nanay at tatay nung huling uwi niya bago ang pandemya. Gusto niyang tumawag. Gusto niyang umiyak at sabihing, "Nay, uwi na po ako. Pagod na po ako." Ngunit paano niya gagawin yun? Sa mata ng batas siya ay isang magnanakaw at manloloko. Ang balita tungkol sa warrant of arrest ay tiyak na makakarating sa kanilang probinsya sa loob ng ilang araw. Ang hiya na idudulot niya sa kanyang mga magulang ay mas mabigat pa sa 20 milyong pisong utang. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa pintuan ng bodega. Mabilis na itinago ni Lara ang kanyang cellphone at kumuha ng isang kalawanging bakal na tubo. Pigil hininga siyang nagtago sa likod ng mga lumang gulong. Isang matandang babae ang pumasok balot ng isang itim na shawl at may dalang maliit na supot ng plastik. Nang maaninag ni Lara ang mukha nito sa ilalim ng malamig na liwanag, nabitawan niya ang bakal. Aling Rosa, pabulong na tawag ni Lara. Ang ina ni Miguel ay tumigil at lumingon sa paligid. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng luha. Lara anak, alam kong nandito ka. Ito ang paborito mong tambayan nung nagsisimula pa lang kayo. Lumabas si Lara mula sa kanyang pinagtataguan at agad na niyakap ang matanda. Humagulgol siya sa balikat ni Aling Rosa, ang babaeng itinuring niyang sariling ina sa loob ng maraming taon. Nay, wala po akong ginawang masama. Pinaginitan po nila ako. Ang pera ko, kinuha nila ang lahat. Hinalikan ni Aling Rosa ang noo ni Lara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam ko anak, alam ko. Nakita ko kung paano ka nagpakapagod sa Singapore. Nakita ko ang mga perang ipinadala mo na siyang nagpagamot sa puso ko noong nakaraang taon. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako rito. Binuksan ni Aling Rosa ang supot na dala niya. May nilalaman itong mainit na pandesal at isang maliit na sobre. Ito lang ang naipon ko mula sa allowance na ibinibigay ni Miguel. Kunin mo ito, Lara. Gamitin mo para makalayo rito. Delikado na ang anak ko. Hindi ko na siya kilala, Lara. Mula nang makilala niya si Sabrina, naging gahaman siya sa kapangyarihan. Nay, bakit niya ginagawa ito? Tanong ni Lara sa gitna ng hikbi. Dahil sa takot sagot ni Aling Rosa. Takot siyang gumalik sa hirap. At si Sabrina, ipinangako ni Sabrina sa kanya na makakapasok siya sa mas malalaking kontrata kung magagawa nilang malinis ang pangalan ni Miguel mula sa anumang utang. Ginawa ka nilang panakibutas, anak. Ngunit bago pa man makasagot si Lara, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Si Miguel, mabilis na itinulak ni Aling Rosa si Lara pabalik sa dilim. Magtago ka, huwag kang lalabas. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Miguel, suot pa rin ang kanyang wedding vest. Ngunit wala na ang coat. Galit ang makikita sa kanyang mukha. Nay, anong ginagawa niyo rito sa maduming lugar na ito? Wala, Miguel. Nagpahangin lang ako. Nauutal na sagot ni Aling Rosa. Lumingon-lingon. Si Miguel sa palikid ang kanyang tingin
ay tila nanunuri sa bawat sulok ng bodega. Nagpahangin. "Oh, dinalhan mo ng pagkain ang babaeng yon. Alam kong nandito siya. Nay, wag niyo na siyang protektahan. Magnanakaw siya. Sinisira niya ang reputasyon ko sa mga investor ko." "Miguel, maawa ka naman kay Lara." Sigaw ni Aling Rosa habang nakahawak sa braso ng anak. "Siya ang nagpaaral sa mga kapatid mo. Siya ang nagbayad ng operasyon ko. Paano mo nasasabing magnanakaw siya?" Isang marahas na galaw ang ginawa ni Miguel at tinabig ang kanyang ina. Napaupo ang matanda sa sahig. "Wala akong pakialam sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang hinaharap ko. At kung hahadlang ka pa, Nay, sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Isasama kita sa kaso ni Lara bilang accessory sa krimen niya." Napatakip ng bibig si Lara sa kanyang pinagtataguan. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng matinding poot. Paanong ang lalaking minahal niya ay naging isang halimaw na kayang saktan ang sariling ina? "Umalis na tayo rito," hila ni Miguel sa kanyang ina palabas ng bodega. "At wag na wag ka nang babalik dito. Bukas na bukas din ipapagiba ko na ang bodegang ito. Walang matitirang alaala ni Lara Mendoza sa buhay ko." Nang tuluyan ng makaalis ang sasakyan, lumabas si Lara mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang sobrang iniwan ni Aling Rosa. May lamang 5,000 piso ito, maliit na halaga, pero sapat na para sa kanyang unang hakbang. Kinuha niya ang card ni Rafael at tiningnan ang address na nakasulat sa likod. "Gusto mong burahin ang alaala ko, Miguel," bulong ni Lara sa hangin. "Sige, pero sisiguraduhin kong bago mo ako makalimutan bawat sentimong ninakaw mo, ay isusuka mo kasama ng iyong danggal." Kinuha ni Lara ang kanyang backpack at lumabas sa likod ng bodega. Hindi na siya tatakas para magtago. Tatakas siya para lumaban. Ang address na nakasulat sa likod ng card ni Rafael ay nagdala kay Lara sa isang maliit at lumang gusali sa dulo ng Colon Street. Malayo ito sa marangyang opisina ni Miguel sa IT Park. Sa itaas ng pinto, may kupas na karatula R. Delgado at Associates Law and Notary. Huminga ng malalim si Lara bago kumatok. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang malamig na aircon at ang amoy ng lumang papel. Si Rafael ay nakaupo sa likod ng isang mesang punong-puno ng mga folder. Suot pa rin ang kanyang salamin at ang tila walang emosyong muka. "Eksaktong 10 minuto kang huli, Miss Mendoza. Akala ko ay nahuli ka na ng mga pulis." Bungad ni Rafael nang hindi tumitingin sa kanya. "Bakit mo ako tinutulungan?" diretsong tanong ni Lara habang ibinababa ang kanyang backpack. "Ikaw ang abogado ng kumpanya ni Miguel. Ikaw ang nag-asikaso ng mga loan na nagbaon sa akin sa utang. Bakit ka magbibigay ng tip sa isang taong balak ipakulong ng kliyente mo?" Dahan-dahang inangat ni Rafael ang kanyang paningin. "Una sa lahat, ang kliyente ko ay ang Alvarado Logistics, hindi si Miguel Alvarado. Ikalawa, ayaw ko sa mga taong ginagamit ang batas para sa pansariling kasakiman. At ikatlo, inusob niya ang isang makapal na folder sa harap ni Lara. Bilang isang financial controller, alam kong mas mabilis mong mauunawaan ang nilalaman nito kaysa sa akin." Binuksan ni Lara ang folder. Nilalaman nito ang orihinal na digital logs ng loan application na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Bilang isang eksperto sa finance, agad na kumislap ang mga mata ni Lara sa mga numero. "Tingnan mo ang timestamp ng digital signature, Miss Mendoza," mungkahi ni Rafael. Sinundan ni Lara ang daliri ng abogado. Ang pirma niya ay lumitaw sa dokumento noong 14 ng Marso, 2:00 ng madaling araw. Noong 14 ng Marso, bulong ni Lara, habang mabilis na hinahanap ang kanyang medical record sa email. "Naka-admit ako sa Mount Elizabeth Hospital sa Singapore dahil sa matinding food poisoning. Wala akong access sa laptop ko dahil kinuha iyon ng nurse para itago sa locker." Eksakto, seryosong sagot ni Rafael. Ang IP address na ginamit sa pagpirma ay hindi galing sa Singapore. Ito ay galing sa isang VPN na nakaset sa Cebu City. At ang device ID na ginamit, iyon ang lumang tablet ni Miguel na madalas gamitin ni Sabrina sa opisina. Naramdaman ni Lara ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Ibig sabihin, invalid ang loan. "Mapapawalang bisa ba ang utang ko?" Umiling si Rafael. "Hindi ganun kadali. Sa mata ng bangko, ang pirma ay sayo. Kailangan nating patunayan sa korte na may unauthorized access na nangyari. Ngunit may mas malaki pang problema, Lara.
ang 20 milyong piso ay wala na sa account ng kumpanya. Alam ko, sagot ni Lara. Nakita ko ang mga transfer sa Velasco Holdings. Pero akala ko ay itinakas na nila ang pera. Iyon ang akala ni Miguel, sabi ni Rafael, habang may binubuksang mapa sa kanyang computer. Ngunit si Sabrina ay mas matalino kaysa sa asawa niya. Ang pera ay ginamit niya para ilis ang 10 sa pinakabagong truck ng kumpanya patungo sa sarili niyang kumpanya sa halagang 1 piso kada taon. Sa madaling salita, ninanakawan ni Sabrina si Miguel habang ninanakawan kayong dalawa ng bangko. Napanganga si Lara. Ang gulo ng relasyon na Miguel at Sabrina ay mas malalim pa sa inaakala niya. Sila ay dalawang mandarambong na naglolokohan sa isa't isa. Nasaan ang mga truck? Tanong ni Lara. Nasa isang private warehouse sa Mandaue, sagot ni Rafael. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Miguel at mukhang hindi mo rin alam. Kinuha ni Rafael ang isang dokumento mula sa Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority, ACRA. Nanlaki ang mga mata ni Lara nang makita ang pangalan ng kumpanya Mendoza Global Ventures. Nung itinayo mo ang kumpanya sa Singapore para magsilbing investor sa kumpanya ni Miguel, nakasaad sa Master Lease Agreement na ang lahat ng kagamitang bibilhin gamit ang iyong puhunan ay mananatiling pagmamay-ari ng Mendoza Global Ventures hanggang hindi ito ganap na nababayaran ng Alvarado Logistics, paliwanag ni Rafael. Ibig mong sabihin, nanginghinig ang boses ni Lara. Ibig sabihin ang mga truck na inaakala ni Miguel na kanya at inaakala ni Sabrina na nailipat na niya sa sarili niyang kumpanya ay sa iyo pa rin sa ilalim ng batas ng Singapore pagtatapos ni Rafael. Si Miguel ay may karapatan lang na gamitin ang mga ito pero wala siyang karapatang ibenta, ilis o gawing kolateral. Isang matamis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lara. Ang talino niya sa pag-aayos ng papeles sa Singapore para makatipid sa tax, ang siya palang magliligtas sa kanya ngayon. Anong plano mo? Tanong ni Rafael. Pwede nating i-file ang motion para ihinto ang kaso mo bukas. Hindi, sagot ni Lara habang tumatayo at inaayos ang kanyang backpack. Huwag muna tayong mag-file ng kahit ano. Hayaan nating isipin ni Miguel na panalo siya. Hayaan nating magpakasal sila ng may kampanteng loob. Bakit kunot noong tanong ng abogado? Dahil gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng may hawak na ginto na biglang magiging abo, wika ni Lara. Rafael, kailangan ko ang tulong mo para sa isang special audit. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang utang ni Miguel sa mga supplier. Bukas pupunta ako sa warehouse sa Mandaue. Kakausapin ko ang mga driver. Delikado ang iniisip mo, Lara. Hinahanap ka ng mga pulis, babala ni Rafael. Hayaan mo silang maghanap, sagot ni Lara. Sa paningin nila, isa akong biktima na tumatakas. Pero sa susunod na makita nila ako na ang may-ari ng lahat ng kalsadang dinadaanan nila. Cliffhanger. Habang paalis si Lara, nakita niya sa balita sa TV sa lobby ng gusali ang mukha ni Miguel na masayang nag-i-interview tungkol sa kanyang tagumpay sa negosyo, habang sa background ay makikita ang isang pamilyar na anino si Sabrina na may kausap na isang lalaking nakasuit na hindi si Miguel. Nagsimula ang gabi sa Cebu na may kasamang malansang amoy ng krudo at mainit na singaw ng aspalto. Suot ang isang malaking hoodie at face mask, mainat na naglalakad si Lara sa gilid ng kalsada sa Mandaue. Hindi na siya ang sopistikadong career woman mula sa Singapore. Ngayon, mukha na siyang isang aninong pilit na kumakawala sa sariling bayan. Sa tapat ng isang sari-sari store, napatigil siya. Nakabukas ang maliit na radyo ng tindera at ang boses na narinig niya ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Sa iba pang balita, nanawagan ng negosyanteng si Miguel Alvarado sa publiko na tumulong sa paghahanap sa kanyang dating karelasyon na si Lara Mendoza. Ayon kay Alvarado, tinangay ni Mendoza ang mahigit 20 milyong piso mula sa kumpanya bago ito tumakas patungong Singapore 4 na taon na ang nakakaraan. May lumabas din na mga larawan ni Mendoza kasama ang isang hindi kilalang lalaki na, ayon sa kampo ni Alvarado, ay ang tunay na dahilan ng pag-abandona nito sa kanilang relasyon. Grabe naman yung babaeng yan, komento ng tindera habang nagtitimbang ng asukal. Ang ganda-ganda pa naman, magnanakaw pala at makate. Akalain mo pinagpalit ang mapapangasawa para sa pera? Naramdaman ni Lara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang public? Hiya, ang pampublikong kahihiyan ay ang pinakamalakas na armas ni Miguel. Hindi lang siya gustong ipakulong nito. Gusto siyang patayin ni Miguel sa mata ng lipunan.
Ang mga larawang tinutukoy sa radyo ay malamang na mga kuha nung huling business meeting niya sa Singapore kasama ang mga investor. Ngunit binaluktot ito ni Miguel para magmukhang ebidensya ng pagtataksil. Pabili po ng tubig. Pabulong na wika ni Lara, pilit na ibinababa ang kanyang boses. Ngunit bago pa maiabot ng tindera ang bote, isang grupo ng mga kabataang lalaki sa tabi ng tindahan ang lumingon sa kanya. Ang isa sa kanila ay may hawak na cellphone tinitingnan ang viral post ni Miguel. "Huy, parang kamukha nung nasa Facebook, oh," bulong ng isa. "Miss, patingin nga ng mukha mo," hirit ng isa pa habang humahakbang palapit. Mabilis na tumalikod si Lara at naglakad ng mabilis, halos tumatakbo palayo sa liwanag ng tindahan. Narinig niya ang tawanan at ang ilang bato na ipinatama sa kanyang direksyon. "Magnanakaw pa kitang tao," sigaw ng mga ito. Ang bawat salita ay parang latay sa kanyang likod. Ito ang sakit ng pagiging OFW, ang isakripisyo ang lahat sa ibang bansa, tapos pag-uwi mo, ang mga taong pinaglingkuran mo ang unang maniniwala sa paninira laban sa iyo. Hingal na hingal si Lara na makarating siya sa likod ng warehouse ng Alvarado Logistics sa Mandaue. Doon nakita niya ang mahabang linya ng mga truck na may tatak na Alvarado. Ngunit mapapansin ang kawalan ng buhay sa lugar. Ang mga driver ay nakaupo lang sa tabi ng kanilang mga unit, mukhang matitikas pero pagod ang mga mata. "Wala pa ring balita sa sahod," tanong ng isang driver na nagangalang Kuya Jomar, ang pinakamatagal na empleyado na nakilala ni Lara noong nagsisimula pa lang sila. "Wala, Jomar. Sabi ng management yung babaeng si Lara raw ang tumangay ng pondo, kaya bankrupt tayo." Sagot ng isa pa habang nagkakamot ng ulo. "Pang-tuition na ng anak ko sa Lunes, wala pa ring pambayad." Hindi nakatiis si Lara. Lumabas siya mula sa dilim at dahan-dahang tinanggal ang kanyang hoodie. "Hindi ko kinuha ang pera niyo, Kuya Jomar." Nagulat ang mga driver. Agad na tumayo ang ilan at akmang tatawag ng security, pero itinaas ni Lara ang kanyang mga kamay. "Makinig kayo sa akin. Ako ang nagpapadala ng remittance buwan-buwan mula Singapore para masiguro na may pampasweldo kayo. Pero nalaman ko na ang perang yon ay hindi napunta sa inyo. Napunta yon sa kasal ni Miguel at sa bulsa ni Sabrina." Mabilis na paliwanag ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng pait at katotohanan. "Paano kami maniniwala sa'yo?" tanong ni Jomar, bagaman may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sabi ni Miguel, "Garantor ako ng utang, di ba? Pero alam niyo ba na ang mga truck na ito," tinapik ni Lara ang gilid ng isang unit, "ay hindi pagmamay-ari ni Miguel. Sa ilalim ng papel ang mga ito ay sa akin. At kung tutulungan niyo ako, sisiguraduhin kong mababayaran ang lahat ng back wages niyo sa loob ng 3 araw." Nagkatinginan ang mga driver. Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang cellphone ni Jomar. Isang text message mula sa management. "Sa lahat ng driver may reward na 50,000 piso ang sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ni Lara Mendoza. Ituring siyang armed and dangerous." Nanlamig si Lara. Tumingin siya kay Kuya Jomar. Ang driver ay nakatingin sa kanyang cellphone pagkatapos ay kay Lara at muli sa kanyang mga kasamahan na halatang kailangan ng pera. 50,000 piso. Malaking halaga para sa mga taong 3 buwan nang hindi sumasahod. Dahan-dahang ibinaba ni Kuya Jomar ang kanyang cellphone at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Lara. "Dangerous ka ba talaga, Ma'am Lara?" "Sa mga taong nagnakaw sa akin at sa inyo, oo, Kuya Jomar, napakadelikado ko," sagot ni Lara ng may determinasyon. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Maya-maya, kinuha ni Kuya Jomar ang kanyang susi ng truck. "Mga preetago niyo si Ma'am sa loob ng Unit 07. Takpan niyo ng trapal. Kapag may nagtanong, sabihin niyo wala tayong nakita." Nakahinga ng maluwag si Lara, pero alam niyang pansamantala lang ito. Habang isinasara ang pinto ng truck, nakatanggap siya ng isang unknown email sa kanyang phone. Mula ito kay Miguel. May kalakip na litrato ang bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya, at sa labas nito ay may mga lalaking nakaitim na tila nagmamasid. "Lara, alam kong nasa Cebu ka pa. Sumuko ka na kung ayaw mo may mangyaring masama sa mga magulang mo. May 24 na oras ka para pirmahan ang deed of absolute sale ng lahat ng assets mo sa Singapore at ibigay ito sa akin. Kung hindi, hindi lang kulungan ng bagsak mo pati pamilya mo mawawalan ng tahanan." Cliffhanger. Napakuyom ang palad ni Lara.
Hindi lang siya ang target ni Miguel, pati ang kaligtasan ng kanyang mga magulang ay ginagawa na nitong sangla. Sa loob ng madilim na truck, binuo ni Lara ang kanyang huli plano. Mainit at halos. Walang hangin sa loob ng Unit 07. Nakabalot si Lara sa makapal na trapal sa likod ng truck. Ramdam ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit hindi ang init ang napapabilis ng tibok ng kanyang puso, kundi ang banta ni Miguel sa kanyang mga magulang. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa warehouse, narinig ni Lara ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa malapit. Kasunod nito ang lagutok ng sapatos na debaka sa semento, isang tunog na pamilyar sa kanya. Kay Sabrina yon. Siguraduhin mong lahat ng GPS ng 10 truck na ito ay naka-off na pagdating ng 2:00 ng gabi sa linggo. Wika ng isang boses babae, si Sabrina. Sumilip si Lara sa maliit na siwang ng trapal. Nakita niya si Sabrina suot ang isang mamahaling silk dress habang may kausap na isang lalaking nakauniporme ng pang-security pero hindi ito empleyado ng Alvarado Logistics. Ma'am, paano si Boss Miguel? Akala ko ba sa Lunes pa ang lipat ng mga unit sa warehouse ng Velasco Holdings? Tanong ng lalaki. Tumawa ng mahina si Sabrina, isang tawang puno ng pang-uuyam. Si Miguel, masyadong busy ang lalaking yon sa paghahanap kay Lara. Akala niya ang pagpapakasal sa akin ang magliligtas sa kanya sa utang. Hindi niya alam gagamitin ko lang ang pirma niya para mailipat ang lahat ng natitirang assets ng kumpanya sa pangalan ko. Nanlamig si Lara sa kanyang narinig. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang usapan. Pagkatapos ng reception sa linggo, habang ang lahat ay lasing at nagdiriwang dadaan ang mga truck na ito sa port, pagpapatuloy ni Sabrina. May nakaayos na kumpanya sa Canada na kukuha ng mga ito bilang second-hand equipment. Pagdating ng Martes, wala na ako rito. Hahayaan ko si Miguel na mabulok kasama ang mga utang na iniwan ni Lara. Paano kung balaman ni Boss Miguel na balak niyo siyang iwan? Wala siyang malalaman. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Akala niya nakuha niya ang jackpot sa akin dahil accountant ako at marami akong koneksyon. Ang hindi niya alam, ako ang gumawa ng paraan para mabaon siya sa utang, para mapilitan siyang ilipat sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Paliwanag ni Sabrina habang humihitit ng sigarilyo. Gagamitin ko ang pera ni Lara para makapagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Kasama ka. Hinawakan ni Sabrina ang pisngi ng lalaki at hinalikan ito. Kaya ayusin mo ang lahat ha? Huwag kang papayag na may makialam sa Unit 01 hanggang Unit 10. Naramdaman ni Lara ang matinding paet at pagkasuklam. Si Sabrina ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng itinuring niyang kapatid ay hindi lang pala mga agaw ng asawa. Isa siyang propesyonal na manloloko na walang sinasanto, kahit ang lalaking pinakasalan niya kanina lang sa West. Nang makaalis na si Sabrina at ang kasama nito, dahan-dahang lumabas si Lara mula sa trapal. Nanginghinig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone na naglalaman ng ebidensya ng kataksilan ni Sabrina. Miguel, napakabangis ng karma mo. Pabulong na wika ni Lara. Ang babaeng ipinalit mo sa akin ang mismong kukuha ng huling piraso ng dangal mo. Ngunit alam ni Lara na hindi sapat ang record na ito. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kung hahayaan niyang makaalis ang mga truck sa linggo, mawawala ang tanging ebidensya na magliligtas sa kanya mula sa 20 milyong pisong utang. Binuksan ni Lara ang kanyang laptop at mabilis na pumasok sa main server ng Mendoza Global Ventures sa Singapore. Doon ginamit niya ang kanyang Master Admin Access na hindi kailanman nalaman ni Miguel. Gusto mo i-off ang GPS, Sabrina? Sige, wika ni Lara habang mabilis na nagtatype. Pero hindi mo alam na bawat truck na ito ay may remote engine kill switch na ako lang ang may hawak ng code. Isang notification ang lumitaw sa screen ni Lara. Ito ay isang GPS alert. Ang Unit 01, ang flagship truck ng kumpanya, ay gumagalaw na. Papunta ito sa isang tagong garahe sa labas ng syudad. Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng system, nakatanggap si Lara ng mensahe mula kay Rafael. Lara, nahanap ko na ang lalaking kausap ni Sabrina sa record mo. Siya si Mark, isang dating logistics manager na tinanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw. Sila ang magkasabwat. At may isa pa akong nalaman. Ang warrant of arrest mo ay fast-track ni Miguel. May mga pulis na papunta sa warehouse niyo ngayon. Umalis ka na riyan. Halos sabay na narinig ni Lara ang tunog ng sirena mula sa malayo.
Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang tumama sa gate ng warehouse. Cliffhanger. Nakulong si Lara sa loob ng truck habang palapit ang mga pulis. Sa labas, narinig niya ang boses ni Miguel na sumisigaw. Ihalugog niyo ang bawat truck! Alam kong nandito ang magnanakaw na yan! Nakalubog ang kalahati ng mukha ni Lara sa madilim at mainit na sulok ng Unit 07 habang naririnig ang papalapit na mga yabag ni Miguel. Ang bawat kalabog ng pinto ng mga katabing truck ay tila kulog na nagpapayanig sa kanyang puso. Buksan niyo lahat ng unit. Huwag kayong magtitira ng kahit isa, sigaw ni Miguel. Baka sa boses nito ang desperasyon ng isang taong alam na malapit na siyang mabuking. Hawak ni Lara ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type sa keyboard, kahit nanginginig. Konti na lang, pabulong niyang wika. Ginamit niya ang local network ng warehouse na dating ang dinesenyo. Sa isang click, lahat ng bisina at alarm ng mga truck sa paligid, maliban sa Unit 07, ay sabay-sabay na bumanat ng nakabibinging ingay. Ano to? Patayin niyo yan! Hiyaw ni Miguel habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ang mga pulis ay natigilan ang kanilang koordinasyon ay nagulo dahil sa ingay at sa mga nagkislapang headlights ng mahigit 30 truck. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng Unit 07. Hindi pulis ang bumuhad kay Lara, kundi si Kuya Jomar. Ma'am Lara bilis habang nalilito sila bulong ni Jomar. Hinila niya si Lara palabas at dinala sa likod ng isang malaking container van kung saan naghihintay ang 10 pang mga driver. Lahat sila ay nakatingin kay Lara may halong duda, takot at pag-asa. Ma'am, totoo ba ang sinabi niyo? Tanong ng isang batang driver na si Enteng, na hindi kami mababayaran dahil itatakas ni Ma'am Sabrina ang mga truck sa linggo. Huminga ng malalim si Lara. Iniharap niya sa kanila ang kanyang laptop at ipinarinig ang audio recording na nakuha niya kanina. Ang boses ni Sabrina na tinatawag silang gamit lang at ang plano nitong iwan si Miguel kasama ang mga utang ay umalingaw-ngaw sa maliit na grupo. Natahimik ang lahat. Ang kamao ni Jomar ay napakuyom. 4 na taon kaming tapat sa kumpanyang ito. Tiniis namin ang delayed na sweldo dahil sabi ni Boss Miguel ay narulugi tayo dahil sa inyo, Ma'am Lara. Iyon ang kwentong ipinakain niya sa inyo para pag-awayin tayo, sagot ni Lara. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, pero narito ang katotohanan. Ipinakita niya ang payroll records mula sa Singapore. Buwan-buwan nagpapadala ako ng sapat na pondo para sa sweldo at bonus nyo. Pero tingnan nyo ang bank transfers. Pumapasok ang pera sa kumpanya, pero ililipat agad ni Sabrina sa isang personal account bago pa umabot sa inyo. Mga hayop sila mura ng isa pang driver. Pinapakain nila tayo ng mumurong ulam habang sila ay napapakasasa sa hotel. Mga kuya, kailangan ko ang tulong niyo, wika ni Lara. Sa linggo sa araw ng engrandeng reception nila balak ni Sabrina na itakas ang mga truck na ito patungo sa port. Kapag nakaalis ang mga unit na ito, wala na tayong ebidensya. Mawawalan kayo ng trabaho at ako ay mabubulok sa kulungan. Anong gagawin namin, ma'am? Tanong ni Jomar. Huwag kayong lalaban sa mga pulis na yon. Hayaan niyo silang isipin na wala ako rito, utos ni Lara. Sa linggo, magmaneho kayo gaya ng gusto ni Sabrina. Pero sa halip na sa port ang tuloy nyo, may ibang destinasyon tayong pupuntahan. Biglang nanahimik ang paligid. Ang mga alarm ay tumigil na. Narinig nila ang boses ni Miguel na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Jomar, nakita niyo ba si Lara? Sumagot ka. Mabilis na itinago ng mga driver si Lara sa likod ng mga lumang gulong. Hinarap ni Jomar si Miguel ng may pekeng kaba. Wala po rito, boss. Kanina pa kami naghahanap. Baka nakatakas na sa kabilang bakod. Padabog na sinipa ni Miguel ang isang lata. Imposible bantayan niyo lahat ng labasan kapag nakatakas ang babaeng yan, lahat kayo ay tatanggalin ko sa trabaho. Nang makaalis si Miguel, kasama ang mga pulis, lumabas si Lara mula sa dilim. Tiningnan niya ang mga driver, ang mga taong naging pamilya niya bago pa man siya umalis patungong Singapore. Salamat mga kuya, wika ni Lara. Ma'am Lara, tawag ni Jomar. Huwag kayong magpasalamat sa amin. Utang na loob namin sa inyo ang buhay ng mga pamilya namin noon nagpadala kayo ng tulong nung bumagyo. Ngayon kami naman ang gagawa ng paraan para maibalik sa inyo ang nararapat. Kinuha ni Lara ang kanyang cellphone at tinawagan si Rafael. Rafael, ihanda mo na ang mga dokumento.
I-file mo ang injunction laban sa transfer ng assets ng Alvarado Logistics at sabihan mo ang media, magkakaroon tayo ng malaking announcement sa linggo. Sigurado ka ba rito? Lara tanong ni Rafael sa kabilang linya. Kapag pumalya ito, wala na tayong bawian. Sigurado ako, malamig na sagot ni Lara. Itutuloy natin ang kaso, Rafael. Hayaan nating isuot ni Sabrina ang kanyang korona bago ko ito gawing abo. Cliffhanger. Habang nagpaplano si Lara, isang anino ang nakamasid sa kanila mula sa itaas ng warehouse office. Si Sabrina, hawak ang isang binocular, ay dahan-dahang umite. Kinuha niya ang kanyang radio at bumulong nandyan siya sa unit 07. Huwag niyong huhulihin na yon. Hayaan niyo siyang mag-akala na panalo siya. Hanggang sa dumating ang linggo. Ang ballroom ng Grand Estancia Hotel ay punong-puno ng halimuyak ng mamahaling bulaklak at kumikinang ng mga chandelier. Ito ang gabi ng marangyang wedding reception ni Miguel at Sabrina. Ang mga pinakatanyag na negosyante sa Cebu ay naroon lahat, ay bumabate sa power couple ng logistics industry. Sa gitna ng entablado, hawak ni Miguel ang mikropono, suot ang niting tila pagmamay-ari niya ang buong mundo. Ang tagumpay ng Alvarado Logistics ay bunga ng sipag at katapatan. At ngayong gabi, hindi lang namin ipinagdiriwang ang aming pag-iibigan ni Sabrina, kundi ang paglawak ng aming kumpanya sa buong Asia. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit ang palakpakan ay naputol nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng basahang damit ng isang takas. Si Lara ay nakasuot ng isang dekalidad na itim na power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay kababanaaga ng otoridad na tila siya ang tunay na reyna ng gabing iyon. Kasunod niya si Rafael na may dalang isang makapal na briefcase. Lara? Sigaw ni Miguel, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Security. Bakit nakapasok ang magnanakaw na ito? Tawagin ang mga pulis. Huwag kang mag-alala, Miguel. Darating ang mga pulis. Malamig na wika ni Lara habang diretsong naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng determinasyon. Ngunit hindi sila darating para sa akin. Darating sila para sa inyong dalawa. Tumawa ng pilit si Sabrina, bagaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Lara, itigil mo na ang kahihiyang ito. Hindi mo ba matanggap na talo ka na? Ikaw ang may utang na 20 milyon, hindi kami. Huminto si Lara sa tapat ng projector screen. Mali ka, Sabrina. Ang 20 milyong utang na sinasabi niyo, yon ang presyong ibinayad niyo para sa sarili niyong bitag. Lumingon si Lara kay Rafael na agad na isinalaksak ang isang flash drive sa system ng hotel. Sa isang saglit, ang masayang slideshow ng kasal ay napalitan ng mga dokumento mula sa Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority ACRA. Ang Alvarado Logistics ay tumatakbo gamit ang mga truck at warehouse na binili gamit ang pondo ng Mendoza Global Ventures, isang kumpanyang nakabase sa Singapore. Anunsyo ni Lara sa buong ballroom. At sino ang may-ari ng Mendoza Global Ventures? Ako, si Lara Mendoza. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Hindi totoo yan. Ang kumpanya ay nasa pangalan ko. Ang paggamit ng pangalan ay sa iyo, Miguel. Pero ang pagmamayari ng bawat makina at bawat gulong ay sa akin, sagot ni Lara. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Sabrina, kaninang alas 11 ng gabi, sinubukan mong ilabas ang 10 bagong truck mula sa warehouse para ibenta sa Canada, di ba? Inakala mong la-off mo na ang GPS? Mabilis na kinuha ni Sabrina ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri. Huwag mo nang subukan, wika ni Lara. Dahil sa sandaling ito, ginamit ko na ang remote engine kill switch. Ang 10 truck na iyon ay nakatigil na yun sa gitna ng highway, nakaharang sa trapiko at kasalukuyang tinitingnan ng mga pulis. At alam niyo ba kung ano ang nahanap nila sa loob? Nagkatinginan sina Miguel at Sabrina. Nahanap nila ang mga peking invoices at ang mga dokumento ng deed of sale na may peking pirma ko, pagpapatuloy ni Lara. Kasama rin ang record ng Velasco Holdings kung saan napatunayan na ninanakawan ni Sabrina ang kumpanya mo, Miguel. Hinarap ni Miguel si Sabrina ng may galit. Anong sinasabi niya, Sabrina? Akala ko ba ililipat mo lang ang assets para protektahan tayo? Protektahan tayo, tumawa si Sabrina nang mapait. Alam niyang wala na siyang takas. Miguel, gagamitin ko lang ang pera mo para makalayo sa'yo. Akala mo ba mahal kita? Pinakasalan lang kita dahil akala ko ikaw ang may-ari ng lahat ng ito.
Pero tulad ko, isa ka lang palang hamak na linta na sumisipsip sa dugo ni Lara. Nagkagulo sa entablado. Akmang sasampalin ni Miguel si Sabrina nang biglang pumasok ang mga tauhan ng NBI, National Bureau of Investigation. Miguel Alvarado at Sabrina Velasco, inuaresto kayo para sa kasong qualified theft, falsification of public documents at large scale, estafa, wika ng opisyal. Sa gitna ng kahihiyan sa harap ng lahat ng kanilang mga business partners at kaibigan, pinaligiran ng mga pulis ang mag-asawa. Ang mga diamante ni Sabrina ay tila nawalan ng ningning, at ang tuksido ni Miguel ay nagmukhang basahan. Lumingon si Miguel kay Lara, lumuhod ito sa gitna ng ballroom. Lara, love, patawarin mo ako. Nasilaw lang ako. Akala ko ito ang paraan para mapatunayan ko sa'yo na kaya ko ring magtagumpay. Tulungan mo ako, Lara. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang tayo. Tumingin ng diretso si Lara kay Miguel. Walang galit, walang luha, tanging malamig na pagtanggap. Ang pagkakamali ko lang, Miguel, ay ang mahalin ng isang taong walang kaluluwa. 4 na taon akong nagtrabaho para sa pangarap natin. Pero ang pangarap na yon ay pinatay mo na. Ang tanging matitira sa'yo ngayon ay ang mga utang na ikaw mismo ang gumawa. Habang pinoposasan si Miguel, pumasok si Kuya Jomar at ang mga driver sa ballroom. Nakasuot sila ng kanilang mga uniforme, nakatayo ng tuwid sa likod ni Lara. Ma'am Lara, ang lahat ng truck ay ligtas na at nasa kontrol na ng Mendoza Global Ventures, ulat ni Jomar. Hinarap ni Lara ang mga panauhin na kanina lang ay nakikinig sa kasinungalingan ni Miguel. Ang gabi na ito ay hindi pagdiriwang ng kasal. Ito ay pagdiriwang ng katotohanan. Bukas ang Alvarado Logistics ay magbubukas muli, sa ilalim ng bagong pangalan at bagong pamumuno. Lumingon si Lara kay Rafael na nag-abot sa kanya ng isang baso ng champagne. Itinaas ni Lara ang baso habang pinapanood na ilabas ng hotel ang nagwawalang si Miguel at ang umiiyak na si Sabrina. Para sa hustisya. Pabulong na wika ni Lara bago uminom. Cliffhanger. Habang paalis ang mga pulis, nakita ni Lara si Aling Rosa na nakatayo sa gilid tahimik na umiiyak. Ngunit hindi ito iyak ng galit, kundi iyak ng pagpapakumbaba. Sa labas ng hotel, isang bagong umaga ang naghihintay. Ngunit may isang huling mensahe si Lara na natanggap mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba tapos na ang lahat, Lara? Hindi mo pa kilala kung sino ang tunay na nagpundo sa Velasco Holdings? Ang lamig ng bakal na rehas ay tila tumatagos sa balat ni Miguel habang nakaupo siya sa loob ng madilim na selda. Wala na ang mamahaling tuksido. Wala na ang bango ng imported na pabango. Ang tanging suot niya ngayon ay ang orange na detainee shirt na naging simbolo ng kanyang mabilis na pagbagsak. Sa kabilang selda, naririnig niya ang walang tigil na paghikbi at pagsigaw ni Sabrina. Hindi ako ang may gawa nito. Si Miguel ang nag-utos sa akin. Pakawalan niyo ako. Tumahimik ka, Sabrina. Hiyaw ni Miguel, ang kanyang boses ay paos na sa galit. Kung hindi dahil sa kagaliman mo, hindi tayo magkakaganito. Ikaw nagturo sa akin kung paano peken ang mga signatures. Dahil tanga ka, Miguel, bulyaw ni Sabrina habang nakakapit sa rehas. Akala mo ba talaga mamahalin kita? Ginamit lang kita para makuha ang kumpanya ni Lara. Pero kahit pala sa pagnanakaw ay wala kang kwenta. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, bumukas ang pinto ng detention area. Pumasok si Lara kasunod si Rafael. Huminto si Lara sa tapat ng selda ni Miguel. Ang kanyang muka ay kalmado, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Lara. Lara, love, mabilis na lumapit si Miguel sa rehas, pilit na inaabot ang kamay ni Lara. Makinig ka, biktima rin ako rito. Si Sabrina. Siya ang mastermind ng lahat. Pinilit niya ako. Binantaan niya ang buhay ko. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Ayusin natin to. Iuurong mo ang kaso tapos magsisimula tayo sa Singapore. Ibebenta natin lahat dito, tayo lang dalawa. Tumingin si Lara sa mga kamay ni Miguel na pilit siyang inaabot. Hanggang sa huli, Miguel, puro kasinungalingan pa rin ang lumalabas sa bibig mo. Ang masakit sa lahat, hindi yung ninakawan mo ako ng pera. Ang masakit ay yung ninakawan mo ako ng 4 na taon ng buhay ko na hindi ko na kailanman mababawi. Lara, please. Pagmamakaawa ni Miguel, ang mga luha niya ay dumadaloy na ngayon. Isipin mo si Nanay Rosa. Paano siya kung makukulong ako? Huwag mong gamitin ang nanay mo para iligtas ang sarili mo, malamig na sagot ni Lara.
Kausap ko si Aling Rosa kanina. Binigyan ko siya ng sapat na pondo para sa kanyang pagpapagamot at isang maayos na matutuluyan. Pero ayaw ka na niyang makita, Miguel. Sabi niya mas mabuting isipin na lang niyang namatay na ang anak niya kaysa makita itong naging isang halimaw. Napaupo si Miguel sa sahig ng selda tila nawala ng lakas. Ang huling barahan niya, ang kanyang ina, ay wala na rin sa kanyang kontrol. Lumingon si Lara kay Sabrina. At ikaw, Sabrina? Ang Velasco Holdings na akala mo ay magliligtas sa'yo, lahat ng assets niyon ay naka-freeze na. Ang lalaking kasabwat mo na si Mark ay nahuli na rin sa airport. Kinanta niya ang lahat, pati na ang mga offshore accounts na sinusubukan mong itago. Hayop ka, Lara, sigaw ni Sabrina. Akala mo ba tapos na? Marami akong kakilala. Lalabas din ako rito, siguro, sagot ni Lara. Pero sa oras na lumabas ka, wala ka ng pangalan, wala ka ng pera, at wala ka ng kahit na sino magtitiwala sa'yo. Yan ang totoong kulungan, Sabrina. Iniwan ni Lara ang dalawa sa loob ng presinto. Paglabas niya, sinalubong siya ng sariwang hangin ng Cebu. Kasama si Rafael, nagtungo sila sa lumang opisina ng Alvarado Logistics. Sa loob ng opisina, maayos na ang lahat. Ang mga driver sa pangunguna ni Kuya Jomar ay nagtatanggang ng karatula na may pangalang Alvarado. Sa halip, isang bagong logo ang ikinakabit Mendoza Logistics at Cold Chain. Ma'am Lara, handa na po ang lahat para sa unang shipment. Bukas, ulat ni Jomar nang may malawak na ngiti. Lahat ng mga driver ay excited na. Wala na pong takot na hindi masuswelduhan. Ngumiti si Lara at tinapik ang balikat ni Jomar. Salamat, Kuya Jomar. Kayo ang puso ng kumpanyang ito. Magsisimula tayo ng tama. Pumasok si Lara sa loob ng kanyang bagong opisina. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Nilalaman nito ang lumang engagement ring na ibinigay ni Miguel noong bago siya umalis patungong Singapore, isang murang singsing na puno ng pangako. Kinuha ni Lara ang singsing. Tiningnan ito ng huling pagkakataon at dahan-dahang inihulog sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Walang panghihinayang. Walang lumingon sa nakaraan. Rafael, tawag ni Lara sa abogadong nakatayo sa pinto. Tungkol sa email na natanggap ko kagabi. Ang tungkol sa nagpondo sa Velasco Holdings. Anong balita? Seryosong tumingin si Rafael sa kanya. Nalaman namin na ang pondo ay galing sa isang kumpanya sa Singapore na karibal ng dati mong pinagtatrabahuhan. Gusto nilang pabagsakin ka dahil alam nilang ikaw ang utak sa likod ng tagumpay ng kumpanya niyo roon. Ginamit nila si Sabrina para sirain ka rito sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas malalim pa ito kaysa sa simpleng pagtataksil ni Miguel, pabulong na wika ni Lara. O, sagot ni Rafael. Pero huwag kang mag-alala. Na yung hawak mo na ang sarili mong kumpanya, ikaw na ang may kontrol sa laro. Handa ka na ba huminga? Nang malalim si Lara at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga truck ng Mendoza Logistics ay nakapila ng maayos, handang sakupin ang mga kalsada. Handa na ako, Rafael, wika ni Lara. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako bumubuo ng pangarap para sa ibang tao. Bubuo ako ng imperyo para sa sarili ko. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng dagat sa Cebu Port ay kasing presko ng simoy ng hangin sa isang bagong umaga. Nakatayo si Lara sa viewing deck ng kanyang bagong head office, suot ang isang simpleng puting bestido. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat, wala na ang dilim sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang kinatatayuan tanaw niya ang mahabang linya ng mga kulay asul na truck na may markang Mendoza Logistics. Hindi na ito ang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan. Ito ay isang imperyong itinayo sa katapatan. Ma'am Lara, narito na po ang monthly report boses ni Rafael mula sa kanyang likuan. Lumingon si Lara at numiti. Sa loob ng 1 taon, hindi lang naging legal advisor si Rafael. Naging katuwang niya ito sa bawat hamon ng pagpapalawak ng negosyo. Salamat, Rafael. Kumusta ang mga driver? Maayos po. Si Kuya Jomar ay promoted na bilang fleet manager. At ang mga benepisyo ng bawat pamilya ng mga super ay naibigay na natin ng buo. Wala nang delayed na sweldo, ulat ni Rafael nang may bakas ng paghanga. Mabuti, sagot ni Lara. Yan ang pinakamahalaga sa akin. Ang bawat sentimong kinikita natin ay dapat bumabalik sa mga taong nagpapadaloy ng ating negosyo. Naglakad sila patungo sa isang maliit na hardin sa labas ng opisina.
Doon nakaupo si Aling Rosa sa isang tumba-tumba payapang nagbabasa ng Biblia. Na makita niya si Lara agad itong ngumiti isang ngiting puno ng pasasalamat. Bagaman ang sugat ng pagkakamali ni Miguel ay hinding-hindi na maghihilom, nang guo na hanap ni Aling Rosa ang katahimikan sa piling ni Lara. Itinuring siyang tunay na anak ni Lara, binigyan ng kalinga at pagmamahal na ipinaggait sa kanya ng sariling dugo. Lara, anak, may dumating na sulat kanina, wika ni Aling Rosa, sabay abot ng isang lukot na sobre. Tiningnan ni Lara ang tatak. Galing ito sa Cebu City Jail. Alam niya kung kanino ito galing, kay Miguel. Iyon na ang pang-10 sulat na ipinadala nito sa loob ng 6 na buwan. Sa bawat sulat, puno ito ng pagmamakaawa, pagsisisi, at mga pangakong magbabago siya kung tutulungan siyang makalabas. Balita rin na si Sabrina ay inilipat sa isang mental health facility sa loob ng kulungan dahil sa matinding depresyon at pagkakaroon ng paranoia. Hindi binuksan ni Lara ang sulat. Sa halip dahan-dahan niya itong pinunit sa harap ni Aling Rosa. Nay, tapos na po ang kabanatang iyon, mahinahong wika ni Lara. Ang pagpapatawad ay naibigay ko na sa sarili ko para sa aking kapayapaan. Pero ang pagkakataon, hindi na yon kailanman maibabalik sa mga taong sadyang nanira ng tiwala. Tumango si Aling Rosa, naiintindihan ng paninindigan ng babaeng nasa harap niya. Nang magtakip silim, naglakad sina Lara at Rafael sa tabing dagat. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang paalala na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may dumarating na magandang paglubog ng araw bago ang isang panibagong bukas. Lara, tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa dati. Sa loob ng 1 taon, nakita ko ang tapang mo. Nakita ko kung paano mo ibinangon ang sarili mo mula sa abo. Pero, kailan mo naman di bigyan ng pagkakataon ang sarili mong lumigaya, hindi bilang CEO, kundi bilang isang babae? Napatigil si Lara. Tumingin siya kay Rafael sa mga matang palaging naroon para gabayan siya, hindi para diktahan o gamitin siya. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Lara, isang hawak na hindi humihingi, kundi nag-aalok ng suporta. Alam mo, Rafael, akala ko noon ang kaligayahan ay nakadepende sa pagbuo ng pangarap para sa ibang tao. Wika ni Lara habang nakatingin sa malayo. Pero natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay ang pagmamahal sa sarili at ang pagkakaroon ng dangal na walang sinuman ang makakaagaw. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rafael. Handa na ako, Rafael, pero sa pagkakataong ito, gusto ko ng isang relasyong walang kompetisyon, walang pagnanakaw ng pangarap. Isang relasyong binuo sa respeto. Nagumiti si Rafael at dahan-dahang hinalikan ng likod ng palad ni Lara. Pangako, Lara, hinding-hindi kita bibitawan. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, tumalikod si Lara sa dagat at humarap sa kanyang hinaharap. Ang 4 na taon sa Singapore ay naging isang masakit na aral. Ngunit ang aral na yon ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ang kwento ni Lara Mendoza ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay kwento ng isang babaeng naglakbay sa dilim para hanapin ang sarili niyang liwanag. Nang isang OFW, gaano man saktan at lakuhin, ay laging may kakayahang bumangon, lumaban at muling maghari sa sarili niyang kalsada. Dahil sa huli, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makita ang sarili mong masaya, malaya, at matagumpay nang wala sila.